Makikita natin dito na nakahanda na sa pagtakbo si Anes at ang kawal habang si Rockil naman ang magbibigay sa kanila ng hudyat. Makikita din natin dito na talagang walang gustong magpatalo sa dalawang ito, kasabay ang paghudyat ni Rockil dito na sinasabing kailangan na nilang tumakbo. Dito naman ay tila hindi nakagalaw ang kawal sa sobrang gulat dahil sa bilis ng pagtakbo na ginawa ni Anas. Literal na pinakain siya ng alikabok dito ng isang werewolf sa kabila ng matipuno niyang katawan. Makikita naman natin dito na muli ang kislap sa mga mata ni Rockil at sinasabing napakabilis niyang tumakbo. Makikita natin ang liksi sa pagtakbo ni Anas hanggang sa makaabot na siya sa fountain. Pagdating sa fountain ay tinalon niya ito, kinapitin ang gitnang bakal at nagpaikot dito upang mabilis siyang makaporma pabalik sa gate ng side palace. Pagkababa ay makikita muli natin ang maliksi at mabilis na pagtakbo ni Anas hanggang sa makasalubong na niya dito ang kalaban niyang kawal. Ang kawal ay persegido pa ring matapos ang karera ngunit napakalaki na talaga ng agwat nila sa isa't isa, at palihim pa itong tinignan ni Anas at sinabihan na tila daw siya isang pagong sa bagal. At sigurado na daw ang kanyang tagumpay. Makikita naman natin dito ang kawal na tila biglang tinablan na ng kahihiyan dahil alam niyang tiyak na din ang kanyang pagkatalo. Iniisip niya dito na hindi siya dapat matalo sa isa lamang babae. Ngunit dahil sa kanyang pag-iisip ay tila nawala siya sa kanyang focus at bigla na lamang siyang natapilok. Sa lakas ng kanyang pagkakabagsak ay ilang beses pa itong nagpagulong-gulong sa sahig at tila na-dislocate pa ang kanyang balikat. Habang tumatakbo ay agad namang narinig ni Anas ang pag-inde ng kawal dahil sa kanyang pagkakabagsak. Nang kanya itong silipin ay nakita niya itong namimilipit sa sakit at agad niyang naisip na kung na-dislocate kaya niya ang kanyang balikat. Makikita natin dito na patuloy ang pagtakbo ni Anas para makarating sa finish line ngunit makikita din natin dito na lumabas pa ang kanyang pangil dahil sa gigil at napamura pa. Pagkatapos ay makikita natin ang napakalakas na pagpreno ni Anas gamit ang kanyang paa at dahil sa sobrang lakas ay nagawa pang masira ng mga semento, sabay ang balikwas nito pabalik sa kawal. Makikita naman natin si Rockil at Damian na nagtataka kung bakit biglang bumalik si Anas bagamat malapit na ito sa finish line. Dito ay pasiga sa isip niya na gusto sana niyang manalo dito ng may malaking agwat, at siya ay napapamura pa rin habang tumatakbo papunta sa napilayan na kawal. Si Rockil naman ay naunawaan na ang pangyayari at tahimik lamang siyang pinapanood. Makikita natin dito ang kawal na nagtataka dahil binalikan siya ni Anas. Si Anas naman ay mabilis na hinawakan ang na-dislocate na balikat ng kawal, habang ang kawal naman ay kinakabahang tinatanong dito na kung ano daw ang binabalak nitong gawin sa kanya. Sumagot naman si Anas na manahimik na lamang daw siya at huwag maglikot. Sa susunod na larawan ay makikita natin ang X-ray view ng balikat ng kawal na tila pinalagutok na ni Anas. Kasabay nito ay maririnig natin ang isang napakalakas na pagsigaw ng kawal na tila rinig hanggang sa kabilang kagubatan. At dito ay makikita natin na lumapit si Rockil at sinasabing napahanga daw siya nito. Dagdag din niya na tapos na daw. Makikita din natin ang kawal na nakahiga sa tuhod ni Anas na tila ba wala ng malay. Kasabay ang pag-abot ni Rockil ng isang pendant na gawa sa kahoy na ibinigay sa kanya ng batang kanyang pinagaling noong mga nakaraang chapter ng istorya. Sabay ang sabing tanggap na daw siya. Makalipas ang ilang sandali, sa loob na ng side palace, makikita natin sila Rockil, Damian, Garden at Anas na tila nagtitipon. Makikita natin si Rockil na iniaabot na dito ang contract para kay Anas at sinabihan ito na basahin daw maigi. Sa pagtingin sa mga pahina ng contract, nasabi dito ni Anas na parang nakakalito naman ito. Pabiro namang sinabihan ito ni Rockil na wag daw siyang magmadali dito at magdahan-dahan lamang daw siya. Makikita naman natin dito si Garden na tila nag-aalala at sinasabing para daw siyang matanda sa kanyang kinikilos. Habang si Damian naman ay nasabi naman na bakit daw pakiramdam niya ay magkasing edad lamang sila nito. Habang nagbabasa ng contract si Anas ay nakatingin lamang si Rockil habang hinahantay ito. Iniisip niya dito na ito daw ay pambihirang lakas ng katawan at ang kanyang katangian ay hindi rin maitatanggi at napaka-perpekto. Ngunit, iniisip naman dito ni Rockil na nakita daw niya sa kanyang dalawang mata. Siya ay nakangiti habang inaayos niya ang balikat ng kawal. Makikita naman natin ang pagsasadula sa isip ni Rockil na nakangiting demonyo habang inaayos nito ang balikat ng kawal at sinasabihan ang kawal na tikman daw niya ang sakit ng kanyang balikat. Napayuko naman dito si Rockil at napakalumbaba pa gamit ang dalawa nitong kamay na animoy isang chess master, habang iniisip na tinulungan naman niya ang kawal ngunit sinigurado daw nito na ang kanyang ginawa ay talagang masakit. Makikita naman natin si Garden at Damian na kanina pa nagtataka sa mga ikinikilos ni Rockil na tila ba pang matanda na.
Sa pagpapatuloy ng pag-iisip ni Rockil, sinasabi niya dito na mayroon daw silang mga pasyente na mahirap pakisamahan at tiyak daw na hindi sila masisiyahan kapag nakasalamuhan nila si Anas. Ngunit, ano naman? Sigurado dito ni Rockil na mas magiging madali daw ang lahat kung mas madami daw na katulad niya ang makuha niya. Makikita naman natin dito na natapos ng basahin ni Anas ang contract at kanya na itong ibinaba sa lamesa. Masaya na may halong kengkoy namang tinanong ito ni Rockil na kung kamusta naman daw ang kontrata. Sumagot naman si Anas ng ayos naman daw ngunit may gusto lamang daw siyang idagdag na ilang kasunduan. Nagulat naman dito si Rockil at kanyang tinanong na kung ano ito. Dito ay nahihiyang sumagot si Anas at sinabi na siya daw ang pinuno ng kanilang tribo na may 50 miyembro. Hindi pa natatapos si Anas sa pagsasalita ay muling nagkislap ang mga mata ni Rockil at nagsimula na namang tumulo ang laway. Iniisip nito na mayroon pa palang 50 katulad niya. Agad namang lumapit si Rockil kay Anas at may pagmasahe pa sa balikat at sinabing, dapat daw ay sinabi na daw niya agad yan ng mas maaga. Nagtataka naman si Anas sa ikinikilos ng kanilang Crown Prince. Muli ay makikita natin dito si Rockil na nagtutululaway na naman habang nagde-daydreamang ng mga naglalakihang werewolf. At iniisip nito na wala daw makakatanggi sa 50 S-rank na nurses. At sa pagpapatuloy ni Anas, habang minamasahe ni Rockil ang balikat nito, sinabi niya dito na maari daw ba nitong pagbigyan ang mga kasamahan niyang makakuha ng nurse exam. Habang si Rockil naman ay tusong iniisip dito na, halikayo aking mga alagad na S-rank nurses. At dito ay mayroon pang gustong idagdag si Anas. Hiniling niyang maayos ang problema ng kanilang tribo na kanilang kinakaharap simula nang sila ay ipanganak. Nagtataka namang tinanong ni Rockil na kung ano ang kanilang problema mula nung sila ay pinanganak. Dagdag pang tanong ni Rockil na kung kulang daw ba sila sa pagkain o kagamitan. Sumagot naman si Anas na hindi daw. Muli ay tinanong ito na Rockil na kung hindi naman daw pagkain at kagamitan, ano naman daw ito. Sumagot naman si Anas at kinwento na, ang tribo daw nila ay kadalasang nagkakaroon ng hindi kanais-nais na kalagayan sa lipunan dahil sa problemang ito. Makikita naman natin ang pagsasalarawan dito ni Anas na tila tampukan ng tukso ang mga katulad nila. Ang mga katulad nilang mayroong buntot. At dito ay inilahad niya na ang kanilang problema ay kanilang buntot. Nagulat naman si Rockil dahil sa sinabing ito ni Anas. Sinabi din ni Anas na ang kanilang buntot daw ay kusang gumagalaw. Napapaisip naman dito si Rockil at tinanong si Anas na kung ano daw ba ang masama sa ganon. Sinabi ni Anas na ang masama daw doon ay hindi daw nila matago ang kanilang emosyon. Dito ay tila naliwanagan na si Rockil. Sa paglalarawan naman, makikita natin si Anas na parehas lamang ang emosyon ng mukha, ngunit makikita sa kanyang buntot na kung nakataas ay masaya, pag nakababa naman ay malungkot ito. Sa pagpapatuloy ni Anas, sinabi nito na dahil daw ang mga tao ay madaling malaman kung ano ang kanilang nararamdaman, ay nagiging madali para sa kanila ang maloko na lamang. Tinanong naman ni Rockil na kung yan daw ba ang dahilan kung bakit siya nagsusuot na maluwag na pambaba upang itago ang kanyang buntot. Sumagot naman si Anas na oo, ngunit kahit na daw ganyan, ang kanilang buntot daw ay masyadong malakas na gumagalaw at hindi na nila matago ang kanilang pagiging pananabik. Nakakuha naman ng idea dito si Rockil at tinanong kung paano daw kung itali nila ang kanilang buntot sa hita nila. Umiling naman dito si Anas at sinabing hindi din daw ito effective dahil ang kanilang buntot daw ay mabilis na nakakagawa ng paraan para makawala sa tali. Makikita naman natin sa pagsasalarawan na mayroong sariling utak ang buntot at sinasabi dito na gagawin daw niya kung ano ang kanyang gusto, at sinasabi din niya dito na huwag daw siyang pakialaman. Sinasabi naman dito ni Anas na ito daw ay isang muscle na may sariling buhay. Seryoso naman nagtanong si Rockil na kung paano daw kung ito daw ay kanilang putulin. Sumagot naman si Anas na sinubukan na daw nila, ngunit hindi daw sila makalakad ng maayos kapag wala silang buntot. At imposible daw silang mabuhay ng normal nang wala ito. Dagdag din ni Anas, muli daw itong tutubo ng wala pang 1 buwan. Makikita naman natin ang pagsasalarawan dito ni Rockil na isang werewolf ngunit may butiking posture. Sabay ang sabi dito ni Rockil na parang butiking werewolf daw, na may halong pagtawa pa. Dito ay biglang napatahimik si Rockil, at may biglang napagtanto. Iniisip niyang gusto nitong lutisin niya ang kanilang problema, at yan lang ang paraan para makuha niya ang kanyang mga S-rank na nurses. Napahawak siya dito ng ulo at iniisip na hindi pa daw siya nakakaranas na manggamot ng buntot kahit kailan. Makikita naman natin dito si Damien at Garden na kaninang-kanina pa nagtataka sa mga pinagkikilos ni Rockil. Sa pagpapatuloy ni Rockil habang may nanlulumong pagmumukha, wala daw siyang idea kung paano niya ito gagawin. Dito ay nakaisip naman ng ibang paraan si Rockil at inalok ito na paano daw kung siya daw mismo ang magiging society guardian para sa kanila.
Tinanong naman ni Anes na kung ano daw ang ibig sabihin noon. Sumagot naman si Rockil na ang ibig sabihin daw nito ay gagamitin daw niya ang kanyang posisyon at kapangyarihan para suportahan ang kanilang tribo. Makikita naman natin dito ang pagsasalarawan ni Anes na ang mga katribo niyang werewolf na makisig na nakatayo sa harapan ng isang gintong simbolo ng imperyo. At agad naman itong ay naalmahan ni Anes at sinabing pinapahalagahan daw niya ang kanyang alok ngunit kanya daw itong itinatanggi. Dagdag din ni Anes na hindi daw nito malulutas ang ugat ng kanilang problema, kasabay ang mariin nitong pag-iling kay Rockil. Sinabi din dito ni Anes na kung halimbawa daw na may mangyari sa kanya o kaya ay nagbago ang kanyang isip, malamang daw ay babalik din daw sa dati ang kanilang sitwasyon, o maaring maging mas malala pa. Dagdag pa ni Anes na hindi daw siya nagpunta dito para lamang makakuha ng pansamantalang solusyon sa kanilang problema. Tinanong naman ni Rockil si Anes na kung gusto daw niya ng solusyon na makakalutas sa pinakaukat ng kanilang problema. Agad namang sumagot dito si Anes at sinabing opo kamahalan. Bagtong hininga naman sumagot si Rockil at sinabing naiintindihan daw niya ito. Makikita naman natin dito si Anes na tila hindi na mapakali sa pagkakaupo dahil tila gusto na kumawala ng kanyang buntot sa sobrang kasabikan habang may kagalakang tinanong nito si Rockil na ibig daw ba niyang sabihin ay tutulungan na daw niya sila. Muli ay sumagot si Rockil at sinabing oo, at wala na daw siyang no choice pa. Muli ay may kagalakang tinanong ni Anes si Rockil na kung mayroon na daw ba siyang plano para dito. Sumagot naman dito si Rockil at sinabi na, sa totoo lang daw ay wala pa, ngunit pinag-iisipan na daw niya. Makikita naman natin dito si Anes na nakatingin lang kay Rockil habang sinusuri ang mga sinasabi nito at iniisip na napakatapat na tao daw ng kanyang kaharap. Iniisip din niya dito na kung siya daw ang klase ng tao na puro salita lamang at walang gawa, ay siguradong madidismaya talaga siya dito. Makikita naman natin dito si Rockil na malalim na nag-iisip kung paano kaya malulutas ang problema ng tribo ni Anes. At dito ay nagpa siya nang umalis ni Anes at sinabihan niya si Rockil na haantayin na lamang niya ang kanyang tawag. Pumayag naman dito si Rockil at sinabing wag daw siyang lalayo at manatili lamang siya sa loob ng side palace. Sa paglabas ni Anes ay makikita natin ang tatlo ng walang kaimak-imak. At muli, ang panlulumong reaksyon ni Rockil na napahawak pa sa ulo habang iniisip na sayang ang kanilang mga kakayahan kung papakawalan niya lamang ang mga ito. Dagdag pa niya dito na hindi daw siya makapaniwalang makakakuha daw siya ng maramihan pa na 50 S-rank na nurses. Ngunit dito ay biglang naisip ni Rockil na kung ano daw ang kanyang gagawin sa kanilang mga buntot na tila may sariling mga buhay pa. Makikita naman natin dito si Rockil na tila naglulupasay na sofa habang si Garden naman ay nagtataka naman, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin makaimik. Sa pagpapatuloy ay tila gulong-gulo naman ang isip ni Rockil sa kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kasunod na larawan ay makikita natin si Rockil na tila nagkaroon ulit ng sakit sa sobrang kakaisip kung paano malulutas ang problema sa buntot. Makikita natin siya dito na nasa ibabaw ng hagdanan ng silid-aklatan habang nagbabasa ng kung anong libro at sinasabi niya dito na sinaliksik na daw niya ang lahat ng sulok ngunit wala pa rin daw siyang makuhang kahit isang idea man lang. Maya-maya ay maririnig natin dito ang malakas na pagsigaw ni Garden at sinasabing kamahalan. Makikita naman natin dito na ginamit ni Garden ang kanyang skill na tinatawag na pagsigaw ng kamahalan at ito ay level 1. Nahagis naman dito ni Rockil ang hawak niyang libro at kamuntikan pang mahulog sa hagdanan dahil sa gulat sa pagkakasigaw ni Garden at pasigaw din niyang sinabihan ito na, tinakot daw niya siya at kung sinasadya daw ba niyang gawin ito. Nakayuko namang sumagot si Garden at sinabi na hindi naman daw. Muling nagtanong si Rockil at sinabi na kung ganoon daw ano na naman daw ang kanyang problema. Dito ay may halong gigil na sinabi ni Garden kay Rockil na kung madalas daw siyang sisimangot, at hayaan na ma-stress ang kanyang buong katawan ay maaari daw siyang pasukan ng iba't ibang sakit. Sumagot naman si Rockil at sinabing tiyak na makakakuha siya ng iba't ibang sakit na yan pagpatuloy daw siyang manggugulat. Dahil halos atakehin daw siya sa puso dahil sa ginawa niyang iyon sa kanya. Sumagot naman dito si Garden na hindi na daw siya magkakasakit dahil dito. Napakunot noon namang sinabi ni Rockil na kung bakit daw siya ang magde-decide kung paano daw siya magkakasakit o hindi. Muli ay sumagot si Garden at sinabi na kung patuloy daw na kukunat ang kanyang noo ay magkakaroon daw ito ng wrinkles, sabay ang pagturo pa sa noo nito bilang panakot sa kanyang alaga. Dagdag pa ni Garden, pag nagkaroon na daw siya ng wrinkles ay hindi na ito matatanggal. At sinabi din niya dito na, kaya't tigilan na daw niya ang kanyang pagsimangot. Dito naman ay tila sumang-ayon na si Rockil at sumagot na lamang ng ganoon daw ba. Napangiti naman dito si Rockil dahil napag-isip-isip niya na gusto lamang ni Garden na mapagaan ang kanyang nararamdaman. At dahil daw dito ay halata daw itong masyado. At magkahalong saya at hiya din ang kanyang naramdaman.
At dito ay iniisip ni Rockil na napakabuting tao talaga nitong si Gordon. Subalit, muling nang ibabaw ang pagkapilosopo ni Rockil at muling gustong asarin itong si Gordon at sinabing, ayos lang naman siya kung magkaroon man siya ng wrinkles. At kailangan lang naman daw niya ng fillers o magpa-botox. Nagtataka naman sumagot si Garin na kung ano na namang pinagsasabi ng kanyang alaga at tinanong nito na kung ano daw ang fillers at botox. Sinabi naman dito ni Rockil na ang pagkakaalam daw niya sa bagay na ito ay ito daw ang pinakamagandang proseso para matanggal ang mga wrinkles. Sa pagkakasabi niyang ito ay bigla siyang natauhan. Iniisip niyang ito ang sagot sa kanyang problema. Ang botulinum toxin. Ito ang buong tawag sa botox. Sa lahat ng lason na natuklasan ng mga tao sa panahong ito pa lamang ang pinakamabisa para makapag-paralyze. Iniisip dito ni Rockil na kung ang muscle sa buntot ng mga werewolf ay kusang gumagalaw, ay kailangan niyang lagyan ng muscle na ito ng pamparalisa. At sakto dahil mayroon siyang nakahandang lason na para dito. Dito ay sinabihan niya si Gordon na kailangan daw niya ng lason ni Kuzman at tinanong nito na kung naitabi daw niya sa secret vault ang mga ito. Sumagot naman dito si Gordon ng opo kamahalan. Muli ay nag-utos naman si Rockil na dalhin daw ito sa kanya. At pumunta na daw sila sa kwarto kung nasan si Anas. Sa kwarto ni Anas, habang nagpupush-ups, bigla nitong may napansing kumatok sa kanyang pintuan. Nang kanya itong pagbuksan, nakita niya dito si Rockil at Gordon at kanya din itong tinanong na kung ano daw ang kanilang pakay sa kalagitnaan ng hiting gabi. Dito ay pumasok na sila Rockil at Gordon at sinabi nito na sa tingin daw niya ay nalaman na niya ang sagot sa kanyang problema habang sinasabihan ito pumasok na sa loob. Nasa isip dito ni Rockil na may dalawang bagay na kailangan niya munang malaman. Ang una ay malaman ang lugar kung saan niya dapat isagawa ang proseso. Dito ay inilapat niya ang dalawa niyang kamay sa likod ni Anas at nagsimula ng kumalat ang kanyang mana patungo sa katawan ni Anas. Agad namang naintindihan ni Rockil ang daloy ng mana nito at sinabi na, tama ang kanyang hinala dito, ang pagdaloy ng mana sa kanyang katawan ay hindi kaparehas ng tao. Maliban pa kung nasaan ang Governor Vessel, ay hindi naman nalalayo sa kanyang inaasahan. Dagdag pa ni Rockil na ang Chancheng at Yao Shuake points daw sa kanyang baywang ay mas malayo ang agwat kaysa sa tao. At sa gitna nito, may kakaiba dito na wala sa mga tao, isang kumpletong daluyan ng dugo na patungo sa kanyang buntot. At dito ay tatapusin na niya ang pagsusuri. Dahil ang kanyang conclusion para dito ay, siya din ay maihahalin tulad sa mga tao. Pagkatao suriin ni Rockil ang mana flow ng katawan ni Anas, nagtanong naman ito na kung kaya daw niyang magpalit ng anyo para makita niya ito. Nagtaka naman si Anas sa nais ni Rockil. Sinabi naman ni Rockil na ang lokasyon daw ng Ake Point ay magbabago kapag siya daw ay nagpalit ng anyo. Dagdag pa ni Rockil na kailangan doon niyang hanapin ito at tignan kung nasan ito. Hindi na naman nakaimik dito si Anas at nag-concentrate na lamang. Hanggang sa, makikita natin dito ang biglang pag-usbong ng kanyang malaki at mabalahibong tenga, kasabay ng paa na may malaki at matutulis na kuko. At sa huli ay makikita na natin ang buong katawan ni Anas na nag-transform na bilang isang taong lobo, ngunit ganun pa rin ang kasuotan, maging ang tali ng kanyang buhok. Nang pagmasdan ito ni Rockil, sinabi niya dito na hindi daw siya lumaki dito na singlaki ng kanyang inaakala, at sinabi din ni Rockil na para lamang daw siyang si Dangchil. Nagtataka naman dito si Anas na kung sino si Dangchil. Pakengkoy naman na sumagot si Rockil at sinabing iyan daw ang pinangalan niya sa aso na naging alaga niya dati. Napaungol naman si Anas dahil sa tila iniinis siya dito ni Rockil. At muling nagsalita dito si Rockil at sinabing, hindi daw niya magawang makapagsalita dahil ang kanyang bibig daw ay ginawa para hindi makapagsalita. Sa susunod na eksena ay makikita naman natin dito na gumawa ng trick si Rockil at sinabihan ng shake hands itong si Anas. Mabilis namang sumunod dito at agad naman siyang nakipagkamay kay Rockil, ngunit nang kanyang mapansin na inuuto lamang siya nito ay muli na naman siyang napaungol sa galit at tila ba gusto na niya itong sagpangin. Pabiro namang nagsorry si Rockil dito habang tumatawa, ngunit mayroon na namang naiisip na kalokohan dito si Rockil. Binaril niya dito si Anas gamit ang kanyang kamay na animoy naglalaro, habang si Anas naman dito ay bumagsak at tuwang-tuwang nagpagulong-gulong sa sahig na kala mo ay malaking asong nakikipaglaro sa kanyang amo. Ngunit, nang muling mapansin ito ni Anas na niloloko na naman siya ni Rockil ay muli itong umungol sa kanya. At dito naman ay sinabi ni Rockil na gumagana daw pala ang mga trick sa kanya, sabay bawi ng sorry at seryoso na daw nang masimula na daw nila ang pagsusuri. Makikita naman natin dito ang maaliwalas na mukha ni Gordon na iniisip na sa wakas ay nawala ang lungkot sa pagmumukha ng kanyang alaga na si Rockil. Makalipas ang ilang sandali ay makikita ulit natin si Rockil na nag-iisip ng malalim. Iniisip niya dito na nagawa na daw niya ang unang gawain. Ang lugar kung saan niya gagawin ang pagpoproseso.
Ngunit ang pangalawang gawain ay medyo imposible. Ang dami ng paralyzing poison na kanyang gagamitin. At yan ang kanyang pinakamalaking problema ngayon. Habang hawak ang capsule na gawa ni Kuzman, iniisip ni Rockil na kailangan niyang malaman kung ano-ano ang mga nilalaman ng capsule na iyon, ito ay para malaman niya kung ilang capsule daw ang kanyang kakailanganin para sa pag-botox. Iniisip niya dito kung tatanungin ba niya ang nasa kulungan na si Kuzman tungkol dito. Ngunit, biglang pumasok sa kanyang isip na hindi daw niya ito pwedeng pagkatiwalaan. Dahil isa daw ito sa pinakakontrabida ng istorya. Iniisip naman niya dito na kung kainin kaya niya ito at ilagay sa kanyang mana circle nang masubukan niya. Makikita naman natin dito na lulunukin na ni Rockil ang capsule. At makikita din natin ang mga red alert galing sa Windows system at makikita natin ang kanyang mga lamang loob na tinatanong na kung nababaliw na daw ba siya. Sa kabilang banda, sa loob ng kanyang katawan. Makikita natin sa ibabaw ng entablado ang kanyang mga lamang loob na tila nagmi-meeting. Tinatanong ni Puso dito kung ininom kaya niya ang lason. Makikita naman natin na tawa lang ang naging reaksyon ng baga dito. Si Bituka naman ay nagtatanong din na kung talaga bang sinubukan niya sa kanyang sarili ang lason. At si Atay ay sinasabing sino naman daw ang maglilinis sa lason pagkainom niya dito. Ngunit biglang balikwas ni Atay dito at sinabing siya daw ang gagawa nito. At pasigan nitong sinabi na mag-summon daw siya ng monster at doon daw niya ipakain ang lason. Sumagot naman dito si Rockil at tinanong si Atay na kung gusto daw niyang ipakain sa cute na monster ang lason. Dagdag pa ni Rockil dito na parang sumusobra naman ata daw sila. At dito ay muling may lumabas sa system window at sumisigaw sa galit ang kanyang mga lamang loob at tinatanong siya nito na kung gusto daw ba talaga niya itong subukan sa kanyang sariling katawan. At kung sa tingin daw ba niya na kung iyon daw ang hindi sumusobra. Giit naman dito ni Atay na mayroon daw summon monster na may kakayahang magsuri ng mga sangkap maski pa ito ay lason. Nagulat naman si Rockil sa sinabi na ito ni Atay na hindi niya akalain na mayroon palang ganitong summon.